Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH. Kumusta po kayo? Mag-iingat po kayong lahat mga kapatid, ano? Okay, dumako na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. At napaulat po ng mga nagdaang araw mga kapatid, ang gagawin pong pagbibenta na naman ni DOF Secretary Ralph Recto ng mga asset po ng Pilipinas, yung mga lupa pong pag-aari ng Pilipinas, mga property na pag-aari ng Pilipinas na may sukat na 200 square meter. Diyos ko po, ano pong nangyari? Ay ibibenta na po ng Marcos administration sa pamamagitan po ni Remulla Recto mga kapatid. Bakit po? Saan po kaya gagamitin ang mga perang mapagbebentahan nito? Bakit nagtitiis na po ang gobyernong Marcos sa pagbebenta po pati po mga maliliit na asset na Pilipinas? Bakit po hindi gumawa ang Marcos administration or si Ralph Recto ng paraan para po kumita ang Pilipinas sa maayos na pamamaraan? Hindi po sa pagbebenta ng mga property ng gobyerno at pagmamayari ng gobyerno. Siya po ang DOF Secretary. Siya po ang nakaupo bilang Department of Finance. Dapat ginagawa niya po ito ng paraan, hindi po sa pamamagitan ng pagbibenta. Pati mo mga maliliit na lupa po ay ibibenta na po ng gobyerno na may sukat na 200 square meter. Ano po ang nangyayari? Ito po ay barya na lang po, ano? Barya na lang po. Bakit po pati ito ipinag-iinteresan na po ng gobyerno? Dapat siya ang secretary ng gobyerno, ay dapat siya ang humahanap ng paraan sa maayos sa pamamaraan. Ay gamitin nila, humanap sila ng paraan para magkaroon ng pondo at kumita ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi po sagot ang kakulangan po ng pondo ng gobyerno upang makapagbuno po dito sa pagbibenta ng asset ng ating gobyerno, mga kapatid, ano? Ano pong nangyayari dito? Diyos mio Marimar. Basahin po natin ang galing po dito kay Plakchik, Philippine na may nakalagay po na Philippine most corrupt politician, ano? Basahin po natin ang kanyang naging pahayag. Government to sell asset for what? So, yun nga yung sinasabi natin. No? Ano pong rason bakit kailangan magbenta po ng Pilipinas ng asset po ng gobyerno? The Philippine coffers up deplecting fast. Kaya mabibenta ng halos 28,000 small asset para daw makalikom ng pondo para sa mga proyekto ni BBM. Anong proyekto? Yan yung sinasabi natin. Ano? So, gusto nila magbenta dahil gagawa daw po ng proyekto ang Marcos administration para daw makalikom. At ano pong proyekto kaya ang paglalagakan? Nakita naman natin ng bilyon-trilyong piso na po ang bumaha. Pero hanggang ngayon po ay wala naman po tayong nakita na napaglalagakan. Asaan po ang pera na pinagbentahan po ng mga property? Saan po ginamit ang perang pinang-privatize po ng gobyerno? Saan po yung sa NAIA? Saan po napunta ang gold reserve ng Pilipinas? Saan po napunta ang perang kinuha po sa FDIC? At saan po napunta at ang ibang-ibang pondo po ng gobyerno na kinuha po nila sa mga pribado? Nakakalungkot ito mga kapatid, ano? Kung magpapatuloy po ang nagiging aksyon po ng gobyernong Marcos at wala na po silang maisip na paraan kung hindi ang pagbibenta po ng mga propriedad ng gobyerno, ay nako, mauubos po ito sa mga darating na panahon. Kung matatandaan po natin na nung panahon po ng Duterte administration ay nakaranas pa po tayo ng matinding pandemya, no? Na nasaksihan po ng buong mundo, pero gumawa po ng paraan si Pangulong Rodrigo Duterte upang hindi po magalaw ang mga pag-aari po ng gobyerno. Siya po ay gumawa ng paraan para masustain po ng maraming Pilipino at magbigay po ng sapat at tulong para sa mga kababayan nating Pilipino, mga kapatid, ano? Alam naman po natin yan, pero hindi po pinag-interesan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga asset po or property ng gobyerno upang makalikom po ng sapat na pondo upang masustain po ang kanyang administrasyon. Ano po ang nangyayari ngayon, mga kapatid, ano?
Patuloy po tayo. Since 2022 until now, wala pang naging major infra project kaming nakikita o naririnig. Yung mga major project na may pondong tinanggalan ng pondo sa budget at hininto nyo, di ba? Mga kababayan ko, papayag ba kayo na ibenta ng gobyerno ang mga small assets nito? Kasama na dyan ang mga lote at buildings. Ang mga hakbang na yan ay upang makalikom daw ng dagdag na pondo ang gobyerno sa iba't ibang proyekto na nais gawin ng taong ito sa natitirang pamumuno po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pwedeng bumili ng mga Pilipinos na nasa ibang bansa at OFW na maaaring bumili sa mula 200 square na lote paitaas ay ito ay base sa guidelines na nailatag ng privatization na naipublish na magbibigay sa kanino man na bumili ng government asset na gusto nito. Ito yung sinasabi natin, 200, isipin mo 200. Ano pong mangyayari sa gobyerno? Pati po ba ito na mga 200 square meter pataas ay pinag-iintresan nyo na upang makalikop kayo ng sapat? Nakakalungkot mga kapatid dahil wala na pong maisip ang gobyernong Marcos kundi ipagbili na lang po ang mga propiedad ng gobyerno mga kapatid. Oh my goodness, saan po kaya pupulutin ang gobyerno at ang Pilipinas sa mga darating na panahon kung patuloy po nilang ipagbibili ang mga ito, no? Ayon kay DOF Secretary Ralph Recto, ipapublish nila online ang mga asset o public auction. Mahigit kumulang na 28,000, isipin mo 28,000 na pag-aari ng gobyerno na mga small asset. Marami ay nasa probinsya na pwedeng bilhin ng mga Pilipino kasama ng mga OFW. Interesado rin daw ang Land Bank na sumali dahil marami itong repossessed properties at ilang government asset na maliliit na pwedeng isama sa public auction. Oh my goodness. Ang proseso sa pagsali sa bidding ay kailangang sumulat sa kanila at ihayag ang presyong nais na bilihin ng isang asset. Mayroong guidelines na nakapaloob dito na dapat sundin. Ayon kay DOF Secretary, ang layunin ay para tumaas ang revenue ng gobyerno at bumaba ang maintenance cost ng non-performing asset nito. Isa sa planong ipa-auction ay ang Star City na may halagang 15 billion. Oh my goodness. Pati pala Star City, ipapa-auction na nila, no? Yung Star City daw. At ang rason nila kung bakit daw po nila ibibenta ang 28,000 na pag-aari ng gobyerno, 28,000 property na pag-aari ng gobyerno upang mabawasan daw po ang revenue. Mabawasan daw po ang mga gastusin ng gobyerno. Kasi hindi naman daw ito para daw bababa ang maintenance ng mga asset na ito mga kapatid. So ito po ba ang solusyon? Ito po ba ang tamang solusyon? At ito po ba ang nakikita nilang solusyon para makalikom po sila ng sapat na pondo? Noong nakaraang buwan, December 29, 2024, inilathala ng Department of Finance na kumita ang gobyerno ng 0.44 billion mula sa pagbebenta at pagrerenta ng mga government asset. So kita na pala yun. Itinuturing nilang kita. So, ibig sabihin, hindi na po gumawa ng paraan ng gobyerno para kumita po sa ibang paraan. Kumikita na lang po ngayon ang pamahalaan at ang gobyerno ng Pilipinas dahil po ipinagmamalaki nila dahil po sa pagbibenta ng mga properties. Kaya daw po kumikita ang gobyerno. So, yun na lang po ang inatupag ng Department of Finance, ibenta ng ibenta ang mga pag-aari po at asset po ng gobyerno. Ano bang klaseng Department of Finance ito, Recto? Oh my goodness. Kasama na din ang dividendo, ang pagtaas ng non-tax revenue sa halagang 553.3 billion para sa taong 2024. Ayan, galing daw po ang source sa Manila Bulletin. Kung ganito naman pala na may malaking kita ang gobyerno, bakit pa kinakailangan pang magbenta kung saan ang mamamayan lamang ang may kakayahan bumili at malamang sa malamang ito'y mapupunta lamang sa mga perceived dummies ng mga korap na mambabatas at leader. Wala nang bang ibang maisip ang financial genius kuno na si Ralph Recto
kung di umutang sa ibang bansa o sa World Bank. Ayun nga, sasabi natin, bukod po sa pag-utang ng gobyerno, hindi lang po yung pagbebenta, hindi lang po ito ginagawa natin. Umuutang po tayo sa iba't ibang bansa para po makakuha tayo ng pondo, no? Ang tanong po kaya mga kapatid, saan po kayo napupunta yung inuutang nila bukod po dito sa budget na 2025? Saan po kaya napupunta yung mga inuutang nila sa iba't ibang panig ng mundo, no? Na pagbabayaran po ng kada isang Pilipino, no? Na magbabayad sa mga pinag-uutang po ng gobyernong ito. Kundi umutang, asset na malamang ay bibilihin lang ng mga dummies. Ayun sinasabi niya dito na bibilihin lang daw ng mga dummies ni Marcos yung property ng gobyerno. Alam na natin kung gaano kamanlilin lang sila sa gobyerno ngayon, na pati sarili nating national budget ay niling lang ang taong bayan, sa katotohanan kung saan gagasusin ang trilyong pesong budget na kakapaloob dito. Ayun sinasabi natin dyan mga kapatid, yung gastusin po ng mga Pilipino at yung mga inuutang po nila ay babayaran po ng maraming Pilipino. Ayan po yung pictures po nakalagay. Resign now, Ralph Recto for agreeing to sell up the small government asset, the boost revenue. Are you crazy? Nasaan na ang 4+ trilyong peso na inutang ni PBBM admin, gayong wala naman kayong naipakitang major project. Ayun po yung sinasabi natin. So, kung ito po ay magpapatuloy pa sa mga darating na panahon, saan po pupulutin ang Pilipinas kung wala pong nakikita, bukod sa pagungutang sa iba't ibang panig ng mundo at pagbebenta ng properties, wala na po bang mapagkuhanan ng ibang revenue ang Pilipinas? Gayong ipinagmamalaki nila na kumikita ng mahigit bilyon at trilyon ang kinita ng mga nagdaang taon, ito daw po ay galing sa pagbebenta at properties ng Pilipinas. Nakakalungkot ito mga kapatid, Gayong nagmamalabis ang Marcos administration sa mga pagbebenta po ng propriedad ng gobyerno at mga asset ng gobyerno, ay malamang sa malamang mauubos po. Isipin mo, napakadami niya na 28,000 properties. Mga kapatid, huwag sanang payagan ng maraming Pilipino ito, dahil ito ay pag-aari ng gobyerno, na ang tanong saan mapupunta? Ilalaan daw po sa project. Saan po kayang project mapupunta? Ang mapagbebentahan na to, gayong wala naman po tayong nakikita 3 taon nang makalipas. Simula nang bumaba si FPRRD at naupo si Bongbong Marcos, ay hanggang ngayon po hindi pa rin malinaw sa kaalaman ng maraming Pilipino kung saan po nakikita, saan po napupunta ang mga proyekto at pera ng gobyerno. Saan po kaya nailalaan ito, Ito ba ay napupunta sa maayos na pamamaraan? Hindi po natin alam. Kayo mga kapatid, hindi ba kayo nalulungkot sa mga nangyayari at kalagayan po ng ating bansa? Kung ikaw po ay dismayado na, mag-comment ka po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood dito sa Politika Artista PH.